Habang hawak ng matanda ang balikat ng ating bida ay nagtanong ito sa bida kung paano niya nalaman yon. Tumingin ang bida sa kanya at nag-isip ito ng sasabihin niya sa matanda. Saad ng bida na siguro, medyo kakaiba yung ginawa ko doon. Sabihin ko ba na ako ay isang manghuhula sa aking sarili? Ngunit ano tong nakikita ko sa matanda na may 50% success rate? Ito ba ay para lokohin ng may-ari ng tindahan? At kung mawala ang bida sa pagkakahawak nito sa kanya at sinaad nito habang siya ay nagpapapogi. Na boss, sa totoo lang, isa akong manghuhula. At ngumiti pa ito at sinaad niya na huwag mo kaming ikumpara sa baluktot sa ilalim ng tulay. Ako ay mula sa Zhou Dinastiya sa pagitan ng 2,000 hanggang 3,000 taon. Tumingin naman ang matanda na parang hindi naniniwala sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Saad ng matanda sa binata, ako ay isang matatag na naniniwala sa agham, hindi ako naniniwala sa mga multo. Tsaka kung 2,000 to 3,000 years na ang pamilya mo. Dapat sila ay sikat, bakit hindi ko pa ito narinig? Napatingin na lang ang bida at saad nito sa kanyang isip na, sa itaas ng iyong ulo, frame yan, ito ay metapisika hindi agham. At napabuntong hininga na lang siya. Saad ng ating bida na ito ay nasa aking pamilya mula pa noong unang panahon. Hindi sila kailanman nakibahagi sa pagbabago ng mga dinastiya, kaya hindi mataas ang kanilang reputasyon. Nabigla ang matanda sa narinig at bigla na lang tumaas ang kanyang success rate. Saad pa ng bida na ikaw na may-ari ng tindahan nakita mo na ang husay ko sa paghula. Namutla ang matanda sa kanyang narinig at tumaas pa ng husto ang kanyang success rate na umabot na ito ng 80%, saad pa nito na huwag mong sabihin na. Ngumiti naman ang bida, saad naman nito na tama ka sa iyong iniisip, nalaman ko na ang kapalaran ko ay mananalo ako sa loto. Ngunit kaya ako nagpasyang huminto dahil ang langit ay tumalikod na sa akin. Ang 10 hindi nanalo ay isang tanda. Dahil sa narinig ng matanda ay pinagpawisan nito ng matindi at agad din naman niya itong pinunasan. Saad nito na nakita ko, nakakagulat na mayroon kang ganoong swerte, na nanalo ka ng 20,000 sa mga scratch lottery tulad niyan. Saad pa ng bida habang tinuturo niya ang basag na pintuan na, nagkaroon ako ng masamang pakiramdam nang umalis ako dito, kaya nag-fortune telling ako at nalaman kong maaari akong patayin, kaya tumakbo ako pabalik. Napahawak sa kamay ng bida ang matanda dahil sa tuwang kanyang naramdaman. Saad pa nito na, binata, ay hindi, master, magkano ang iyong serbisyo? Kailangan kita at ang iyong kakayahan para sa isang bagay. Nang biglang may pumasok sa kanyang isip at napangiti ito sa kanyang kalooban, saad pa niya sa kanyang isip na ito ay isang magandang pagkakataon upang subukan ang aking mga kakayahan. Napaubo naman ang bida, at sinaad nito na hindi kailangan ng bayad. Ang aming mga kasanayan ay lubos na nakatali sa karma at paghihiganti, kaya ang aking guhit ngayon ay makakaapekto sa iyong negosyo sa hinaharap. May presyo ang lahat. Sabihin mo sa akin, boss, ano ang gusto mong ihulaan ko? Masayang saad ng matanda na nais kong makita mo ang aking hinaharap sa pananalapi. Maaari mo bang sabihin sa akin, kung ano ang maximum na halaga na kanilang sasang-ayunan? Malapit ng give-in ang aking lumang tahanan, ngunit hindi pa namin napag-usapan ang mga kabayaran. Pinitik naman ng ating bida ang kanyang daliri at sinaad nito na ano ang perpektong presyo para sa iyo. Napaisip ang matanda. Saad nito na ito ay isang 200 hanggang 300 metro kwadrado na bahay ay halos 10,000. Saad naman ng bida habang siya ay nakapikit, nakuha ko na. At habang siya ay patuloy nakapikit na parang nagdadasal kasabay din noon ang kanyang pagliwanag na para siyang isang santo, saad ng bida sa kanyang isip na ano ang posibilidad na magbabayad sila ng 2,000,000 bilang kabayaran para sa tagabantay ng tindahan. At lumabas ang 100% success rate. At muling nagtanong ang ating bida sa kanyang sarili. Kung gayon ano ang posibilidad na magbabayad sila ng 3,000,000 bilang kabayaran para sa tagabantay ng tindahan. At ganun pa rin ang lumabas. 100% success rate. At muling tinaasa ng ating bida ang presyo ngunit ganoon pa rin ang lumalabas. 100% success rate. At damilat na ang bida at muli niyang tinaasa ng presyo ngunit 10% success rate na lang ang lumabas. Napabantong hininga na lang ang bida dahil sa 10% success rate lang ang lumabas sa 5 million. Ngunit nagpapogi pa ito at sinaad niya na 4.5 million. Ngunit nagulat ang matanda sa reaksyon nito. Mukhang hindi pa rin tumaas ang success rate ng matanda.
Kaya tumingin ito ng hindi maganda. Natakot ang matanda kaya nagtanong ito na Master, nakuha mo na ba? Masayang sinaad ng bida na kung hihilingin mo 4.3 million hindi sila magdadalawang isip na kunin. Kung hihingi ka ng 4.5 million may 80% chance na makukuha nila. Para sa 4.8 million, magkakaroon lamang ng 50% na pagkakataon. Nagulat ang matanda sa kanyang narinig, hindi siya makapaniwala na umabot ng 4 na milyon, at nagtanong ito na Master, tama ba ang mga kalkulasyon mo? Proud naman na sumagot ang bida na kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo silang tawagan ngayon at subukan. Saad naman ng bida sa kanyang isip na ngayon ay isang magandang oras upang subukan ang kapangyarihan ng aking Midas touch. At agad naman tumawag ang matanda. At nang makalipas ang 1 minuto na pag-uusap, laking gulat ng matanda na agad pumayag ang bibili ng bahay niya at bakas sa mukha nito na hindi siya makapaniwala. Agad naman hinawakan ng matanda ang kamay ng bida. Saad nito na Master, ikaw ay isang tunay na master ng panghuhula. Habang masayang papaalis ang matanda, saad pa nito na karma at kabayaran, ito ay isang impyerno ng isang karma na ibinigay mo sa akin. Master, paano ito, hayaan mong bigyan kita ng 300,000 bilang kabayaran? Nagulat naman ang bida sa kanyang narinig. At napaubo ang bida at nagpaka-humble pa ito, ngunit sa kanyang kaloob-looban ay naka-jackpot siya sa 300,000. Saad pa ng matanda na paalala mula sa Jiangxi Bank, 300,000 yuan ang nadeposito sa iyong account na nagtatapos sa 2,333. Saad naman ng bida na nagpapakipot pa na, nako, hindi na dapat. Ngunit sa kanyang isip ay nagtatatalo na siya sa tuwa at saad pa nito na ang 300,000 ay tulad na kahanga-hanga. Nabasag ko lang ang code ng buhay gamit ito. Saad naman ng matanda na walang problema. At tuluyan ng lumabas ng tindahan ang ating bida. At saad pa nito sa kanyang isip na ito ay masyadong mabuti. Hanggat ginamit ko ng maayos itong gold mine, siguradong makakaakyat ako sa tuktok ng mundo. Sa kanyang paglabas sa tindahan ay laking gulat niya na ang bumungad sa kanya ay ang asong bumasag sa pinto. Saad pa ng ating bida sa kanyang isip na ano pa ang ginagawa nitong tandang aso dito. Mukhang sa itsura nito ay mukha itong purebred at kung sinong tao ang nakawala dito. At nang makita ng bida ang 100% success rate sa aso ay nag-iba ang mood nito at nagsaad ito ng dahil tinutulungan mo akong kumita ng malaki, bakit hindi kita tulungang mahanap ang iyong amo? At kinagat ng aso ang isang baseball. Ngunit ibinato ng aso ang isang baseball. Sa kasamaan palad tumalbog ito pabalik sa aso at tumama ito sa ulo ng aso na dumiretso sa noo ng ating bida. At napahawak ito sa kanyang noo. Saad pa ng bida sa kanyang isip na anong uri ng pahirap ang dinaranas ng kanyang may-ari araw-araw. At nagtangka umalis ang bida ngunit pinigilan siya ng aso. Saad ng bida na itong bobo, ngunit nakuha ko na gusto mo pa rin na hanapin ko ang kanyang master ngunit kung nasaan. At agad naman tumakbo ang aso ng sobrang bilis na halos lumipad na ang palda ng babae. Agad naman na sumunod ang bida sa aso. Saad pa nito na hinahanap ba niya ang kanyang amo? Hayaan mo akong sundan siya. At makalipas ang 3 minutong takbuhan ay nakarating sila sa Central Park na kung saan na may babaeng nagsiselfie. Nakita naman ito ng bida at nabighani ito sa kagandahan ng dalaga. Saad pa nito na ano ang posibilidad na ang babae na ito ang may-ari ng aso. Dito ko muna tatapusin mga kapilinots at kung nagustuhan nyo paki-subscribe naman po para tuloy-tuloy lang po ang pag-upload ko ng mga bagong video. Maraming salamat po sa panunood.